Nagpagas muna ako bago ako bumiyahe. Full tank na para sagad tayo hanggang umaga. After natin magpagas, nakakuha tayo ng unang pasahero natin from Camarin to East-Ave. 250 pesos yung fare neto. Cashless. Goods na din to dahil palabas yung nakuha natin para hindi tayo ma-stuck dito sa Amarin. Tumitingin-tingin nga ako dito sa langit kung aabutan kami ng ulan dahil feeling ko talaga ay maabutan kami nito sa daan. Tinuro ko siya magkapote kami dito pero sabi niya wag daw muna. Hanggang sa matid ko nga siya nang hindi kami naabutan ng malakas na ulan. Sakto, kasi nung pagka-drop ko sa kanya ay dun bumuhos ang malakas na ulan. Kaya nilabas ko na yung kapote ko at sinuot. At nilagyan ko na din ng plastic yung intercom ko para kahit bumuhos yung malakas na ulan ay safe na ito. Kahit waterproof ito ay mas iniingatan ko na lang din dahil may kamahalan nga din ang presyo nito kaya mas iniingatan natin ito. Pagtapos ko nga mag-ayos ay sumabak na ulit tayo at dito ako pinasukan ng pangalawang booking. Papunta itong Mandaluyong at ang fare nito ay 137. Pagdating ko sa pickup point, sabay sabi ni ma'am Gcash na lang daw yung payment. Yung akala mong cash na kasi nga kota ka na sa cashless tapos sabay Gcash pala yung payment. Awit par! After that ay nakakuha tayo ng pangatlong booking at papunta itong City of Dreams. Inulak ko nga siya na magkapote dito dahil medyo mahaba yung biyahe namin at baka sa daan pa kami maabutan ng ulan. Pero sabi niya wag na daw. Nagmamadali nga ito si ma'am dahil may nahabol na oras. Kaya sabi ko na lang kay ma'am na I find my best na lang para ma-reach namin yung gusto niyang oras. With care at pag-iingat rin syempre. Umabot kami sa oras na gusto niya. Kaya naman binigyan niya tayo ng tip. Ang fare niya ay 295. Pero 350 ang binigay niya sa atin. After that ay pinasukan tayo ng pang-apat na booking. Hindi ko na sana kukunin to dahil nag-iintay ako ng booking pa QC. Kaso nung nakita ko yung ad tip niya na 150 pesos, ay di na ako nagdalawang isip na kunin dahil mas malaki pa yung ad tip niya sa fare niya. Kaya naman total fare niya sa atin ay 300 pero malapit lang ito. Kaya mas gusto kong bumabiyahe ng medyo maulan-ulan dahil sa malakas na yung booking ay malakas pa magbigay ng mga tip. Pinasok ko na din pala yung camera ko dito dahil malakas na yung ulan. Nung nawala na nga yung ulan ay nagpalit na tayo ng damit dito at bumakbak na ulit at pinasukan tayo ng pang-5 nating booking. So pinasukan tayo guys. Papunta itong papuntang Tatalon. 146, let's go! Papunta itong Tatalon at ang fare nito ay 146 pesos. Kaya nagbihis na kagad ako dito para puntahan yung pasahero natin. At nung malapit na ako sa pickup point, ay biglang nag-cancel nga yung pasahero natin dito kung kailan malapit na tayo sa pickup point. Nagmamadali pa naman ako mag-ayos para mapuntahan kagad siya tapos biglang nag-cancel pa. Awit sa'yo par! After that ay ihatid ko naman yung anak ko sa school pag umaga. Pero bago ko siya ihatid sa school niya, sabi niya ay ibili ko daw muna siya ng whiteboard marker dahil may quiz daw sila. Kaya dumaan muna kami sa school supplies para bumili. At binilan ko na din siya ng gusto niyang baon sa school. After ko nga may hatid yung anak ko, ay nag-open ulit ako ng apps para bumiyahe ulit. Pero yung mga kinukuha kong booking ay dito-dito lang. Kasi nag-iintay lang ako ng oras ng uwian ng anak ko. Nakakuha tayo ng booking dito papuntang UCC. 87 yung fare niya dito. At mabilis natin siyang naihatid dahil walang traffic. After that ay may sumunod na booking ulit. 65 pesos yung fare niya dito at malapit lang naman. At nung pagka-drop ko nga sa kanya, ay nagtanong siya kung meron na daw ba akong panukli sa 500. Sabi ko kakalabas ko lang at wala pa tayong panukli sa 500. Kaya bumili muna siya sa tindahan para mabarayahan yung 500 niya. After that ay may booking ulit tayong nakuha at papunta ulit itong UCC. 65 pesos yung fare niya dito at pag-drop ko nga sa kanya ay wala nang pumasok na malapit na booking. Kaya umuwi na lang ako. Kaya kung umabot ka hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam! Alas 7 ng umaga nang ihatid ko yung anak ko sa school nila. Nag-open na din ako ng apps para makahanap tayo ng pasahero. Unang booking natin ay sinubok kagad ako ng kalsada. Akala siguro Raptor yung susundo sa kanya. Kaya dito tayo dinaan ng mapa. Dapat talaga magaling ka din sa balancing. Dahil dito mo magagamit yung skills na yun. Maputik, madulas yung daan. At sabayan pa ng mga batong biyak-biyak. After ng pagsubok na dinaanan natin, ay nasundo ko na yung unang pasahero natin. Papunta itong UCC. At ang fare niya dito ay 80 pesos. Tinanong ko nga siya dito kung saan kami dadaan. Baka kasi doon na naman kami idaan ng mapa. After that ay naihatid na natin siya at binigyan niya tayo ng 100 pesos. Tapos nanghingi siya ng 20. Kala ko keep the change na Charot. After that ay nakakuha na tayo ng pangalawang booking. May 5 plus pesos nga ito dahil nasa 2 km yung pickup neto. Pag umabot kasi ng 2 km yung pickup, may plus 5 na dinadagdag si Move It. Kaya goods na din. Buti na lang sa lugar na to, walang traffic akong nadaanan. Kaya mabilis pa din tayong naarating sa pickup point. Nung pagka-pickup ko nga sa kanya, sabi niya ang layo ko daw. Dahil nakita niya sa mapa kung saan ako manggagaling. Kanina pa nga daw siya nagbubook at wala siyang makuwang rider. Almost 1 hour na din siyang paulit-ulit na nagbubook. Kaya naman nung nagkaroon siya ng rider, ay inantay niya ako kahit malayo yung pinanggalingan ko. 80 pesos yung fare niya dito at binigyan niya tayo ng 90 pesos. After that ay nakakuha
nakakuha kagad tayo ng pangatlong pasahero natin. Papunta itong sa Pote at ang fare niya dito ay 85 pesos. Tapos binigyan niya tayo ng 90 pesos. Pag drop ko ay nakakuha kagad tayo ng pang-apat na pasahero. Papunta itong Robinson at ang fare niya ay 110 pero 150 pesos yung binigay niya sa atin. Dahil malapit na mag-uwian yung anak ko at malapit na din ako sa school nila ay dumiretso na ako para sunduin siya. Tinanong ko nga siya dito kung kanina pa sila lumabas ng room. Sabi niya kakalabas nga lang daw nila. Tapos kinuha ko na yung helmet niya sa compartment ng upuan at sinuot na sa kanya para safe na kami pag-uwi ng bahay. After ko maisuot yung helmet ay sumakay na siya sa likod ko at yumakap na sa akin para hindi na siya mahulog. After that ay nagpatuloy tayo sa biyahe at inabot na nga tayo ng dilim sa kalsada. Dahil gabi na ay kumuha na tayo ng long ride. Papunta itong Vertis at ang fare niya ay 210 cashless. After natin maibaba yung pasahero natin ay nagpabango muna ako dito para sa susunod na pasahero natin ay mabango pa din tayo kahit wala tayong ligo. Charot! Nakakuha na ulit tayo ng pasahero natin from Trinoma to Makati. Ang fare niya ay 210. After natin siya mai-drop ay may pumasok na booking. Yung fare niya dito ay 50 pesos lang dahil malapit lang ito. Pero may plus 100 ito na tip. Mas malaki pa yung tip kesa sa fare niya. Kaya jackpot na naman tayo. Kaya auto-accept na naman sa atin yan, boy! Medyo nahirapan nga ako hanapin yung pick-up point dahil hindi ako familiar sa lugar. Kaya nagtanong muna ako sa guard. RCBC? Diyan? Pwede ba akong pumaimik? Umatras na nga lang tayo kaysa umikot pa ulit tayo. Doon pala kasi yung daan papasok sa pick-up point. Pinatanggal nga yung helmet natin dito para sa picture. After that ay pumunta na tayo sa loob para hanapin yung pasahero natin. Nung pagkasakay nga niya ay mabilis ko siyang naibaba kagad dahil malapit lang ito at sabay abot ng bayad. Di kalaunan, sa mahabang paglalakbay natin ay nakakuha ulit tayo ng pasahero. 50 pesos lang yung fare ni ma'am. Tapos sabi niya Gcash na lang daw yung bayad. Tapos dadagdagan na lang daw niya. Yung pinakita nga niya sa akin ay 70 pesos yung sinend niya. Kaya maraming salamat sa tip ma'am. Habang nagpapahinga nga ako dito, pinasukan tayo ng booking papuntang Makati. After that ay pinasukan tayo ng papuntang QC. Sakto. Dahil 2 AM na, sa mga oras na ito, kailangan na nating humanap ng pauwi. Di ko namamalayan ay konti-konti nang lumiliwanag at inabutan na nga ako ng liwanag sa daan. Naghihintay kasi ako ng pasahero pauwi sa amin. Di ko namamalayan na inaabot na ako ng liwanag at baka kunin na din ako ng liwanag. Charot! Sabi ko nga dito, last booking ko na at uuwi na talaga ako. Kaso may pumasok ulit na booking na mas malapit sa amin. Kaya kinuha ko ulit to. Kakakuha ko. Baka ako na kunin ni Lord eh. Charot! Kaya kung umabot ka hanggang dulo ng video na ito, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam! Bumili muna kami ng baon ng anak ko. Tapos sinatid ko na siya sa school. Pagdating nga namin sa school nila, ay nag-start na sila. Flag ceremony kasi nila ngayon. Kaya nasa gym sila. Tapos ako naman ay umakyat sa room nila para ilagay yung gamit niya. After that ay nag-ayos na din ako. Dahil mag-uumpisa na tayong bumiyahe. After ko mag-ayos, ay pinuntahan ko na kagad yung unang pasahero. At ang unang pasahero nga natin ay isang estudyante. Sa tingin ko, ang course neto ay pulis. Tingin ko, balang araw gusto niya maging pulis. Tingin ko lang naman. Kayo ba? Tingin nyo anong course niya? Makahula, bibigyan ko ng 50 pesos Gcash. Charot! Tinanong nga niya ako kung nagbablog daw ba ako. Kaya sabi ko kung okay lang ba. At okay lang naman daw, sabi niya. Kaya nung sinabi niyang okay lang, ay pinatay ko na yung camera at binaba ko na siya. 112 yung fare niya dito. Tapos binigyan niya tayo ng 120. At keep the change na daw kasi may camera. Baka sabihin ng mga classmate niya, kuripot daw niya. Chariz! After drop ay pinasukan kagad tayo ng booking. Around Cameron lang din ito at ang fare niya ay 75 pesos. Pinuntahan ko na kagad ito at baka madali na naman ako ng cancel. Nung nakita ko yung pasahero ko ay bagong ligo at nakalimutan pa nga niya tanggalin yung bathrobe niya. Kaya binigyan ko na siya ng shower cup kahit hindi siya nangihingi. Matik yan, basta basa yung buhok. Bigyan ng shower cup yan! Dito sa pangalawang pasahero natin, tingin ko nagtatrabaho to sa dental. Tingin ko lang naman, kayo ba? Tingin nyo, saan siya nagtatrabaho? Dahil hindi nga ako mapakali kung sa dental ba talaga siya nagtatrabaho, tinanong ko nga ito at confirm kasi bibigyan daw niya ako ng discount pag nagpalinis ako sa kanila. Ano sa, nabi yung pangalan ko kuya? Sige. May discount pa ako? Weh, hindi nga. Bibigyan mo ako discount Sige. Papalinis ako. Ngayon na. Narinig niyo yun ha? May discount daw tayo pag magpapalinis tayo sa kanila. Ay, ako lang pala. After that ay may nakuha tayong booking na 50 pesos. 720 meters lang ito at malapit lang. Ginawa na naman tayong tricycle. After that ay may nakuha tayong booking papuntang Project 8. Dahil maaga pa naman, ay kinuha ko na din ito. Dahil ang fare nito ay 178 pesos. Sana lang ay wala talaga tayong madaan na traffic para makabalik kagad tayo. At buti na lang talaga ay wala tayong traffic na nadaanan. Kaso sobrang init naman. Kaya nagpahinga muna ako sa lilim
nagpunas ng pawis at uminom ng tubig. Ito talagang mahirap pag sa umaga ka bumabiyahe. Sobrang init at hahanap ka talaga ng lilim para makapagpahinga. Di tulad sa gabi, kahit saan ka huminto para makapagpahinga ay pwede. At kahit matraffic ka pa sa daan ay okay lang. Dahil hindi mo ramdam ang init ng araw pag nakahinto kayo sa biyahe. Sabi ko kasi doon lang iikot sa amin eh. Ba't kasi napalayo tayo? At sa di inaasahang pagkakataon ay nakakuha tayo ng booking pa uwi. At dahil malapit na din ang uwian ng anak ko, pinasukan tayo guys Patala Hospital. Kaya puntahan na natin to, tas diretso sundo. Naka-jackpot tayo guys pa uwi. Ang fare neto guys ay 250. Naka-jackpot din. Nakakuha nga tayo ng booking papuntang Tala. Sakto, malapit na mag-uwian. At 250 pesos pa ang fare neto. Kaya jackpot talaga. Kaya nagmamadali na din akong puntahan ito at baka mag-cancel pa. Siya nga pala ang pasahero natin at tawagin na lang natin siya sa pangalang In. Dahil akala ko ay isa siyang nurse sa Tala. Ayun pala ay intern pala siya dun. First day nga daw niya ngayon at late na daw siya. Pinagmamadali niya ako at ako na daw bahala sa daan. Sabi ko baka mapadali yung buhay natin, ma'am. Chariz. Tingin ko ay hindi kami aabot sa oras na gusto niya dahil may kalayuan ito at medyo traffic na rin sa dadaanan namin. Kaya kahit anong singit namin, hindi ko na din talaga pinilit. Pinabilis ko lang dito sa video yung pagbaba niya para kahit naman dito sa video, nagawa kong pabilisin yung biyahe namin. After that ay sinundo ko na yung anak ko at sakto lang yung dating ko. Kaya naman sinuotan ko na siya ng helmet at pati jacket dahil sobrang init sa mga oras na yan. After that ay bumiyahe na kami pa uwi dahil may pupuntahan pa kami. Nag-aya kasi siya mag-SM daw kami at maglaro. Sakto, dahil maganda ang biyahe ko kanina habang inaantay siya. Nakakuha ko ng panglaro namin sa SM at pati na din pangkain. Ito kagandahan sa trabaho namin as a rider. Pag kailangan namin ng pera, bumiyahe ka lang, ay makukuha mo na sa araw na yun. Compare sa empleyado, mag-iintay ka pa ng sahod nyo bago ka magkapera. After that ay naglaro kami sa SM at kumain. May full video pala itong vlog na to at nasa YouTube channel ko po yun kung gusto nyo mapanood. Kaya kung umabot ka hanggang dulo ng video na ito, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam!